Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Bakit wala pa sila? Hello po, good morning. Yes po. Asa na po kayo? Mga what time po kayo dadating po dito? 10:50 po? O sige po. Kasi alis po ko ng mga 11:20. So, para po sana makapag-picture muna. Okay lang. Sige po. Okay, ingat po kayo. Thank you po. Ito na ako ng game. Hindi ako napikon nun, uy. Inaasar ko lang din siya. Wala naman napipikon sa amin pagka ganun. Laro lang yun. Huwag niya bigyan ng meaning. Dead of the day naman, hindi pa din kami sa isa't isa. Uy! Thank you, Tita Liel. May tanong. Sa tingin niyo po ba perfect ang relationship? No? Ay. Walang perfect na relationship. Ako yun sure ako. Kasi, like, for sure, bawat, parang kayong dalawa, meron kayong pinagkaiba. Kaya, kahit anong gawin nyo, meron at meron kayong magiging arguments, ganun. Pero, it's okay. Tsaka, part yun ng relationship. Para mas makilala nyo yung isa't isa, mas mag-grow kayo as individual and together, ganun. So, okay lang yun na hindi perfect yung relationship nyo. Mas mahirap kapag, hindi kayo nag-aaway. Or hindi, hello, thank you. Ano ba yun? Ano yun? Yung kay Tita Liel. Oh, 4K pala yun. Oh my God. Thank you, Tita Liel. Di ko nakita na 4K. Thank you, Tita Liel. Tapos, ayun. Guys, ako na magsabi, hindi ako Barbie. Maliit lang yung face ko. Ganon. Madami akong flaws sa face. Like, hindi ito perfect. Kita nyo ba yan? May pimple, may allergy. Okay na po. Sa akin na mismo ang galing. Charit.
Paano po pag sinaktan ka na ng partner mo pero mahal mo siya pero pagod ka na sa Sa akin, siguro like kung na-feel mo na napagod ka na or like ayaw mo na ganun. Lagi ko lang isipin, bakit ko to sinimulan? Kasi unang-una pa lang isipin mo na hindi naman puro laging masaya, puro laging kilig, ganun. Like, syempre, alam mo yun, yung feeling na parang ayaw mo na siya, ganun. Pero lagi mo iisipin na pinili ko to eh. Siya yung pinili ko. So, kailangan kong panindigan to. And like, it's just a phase na mas makikilala ko siya dito and mas dapat mahalin ko siya sa pinaka-worst niya. Yung ganun. Ako ganun ako eh. Like, oo, wag lang abot sa pisikalan. Kasi ibang usapan na yun. Kasi for sure, kahit saan namang relationship, di ba? Makakaramdam ka na pagod, pagsasawa, or parang ayaw mo na, gusto mo, ikaw na lang, ganun. Pero like, isipin mo na for sure, mas better kapag ka mag-work kayo together. Mas mag-grow ka kapag ka may nag-guide sa'yo na partner. Yung mga ganun. Ako kasi, hindi ko sinasabing sobrang mature ko na as a partner. Pero like, madami akong natutunan at natututunan pa. Ganun. Kay D. Kasi nga, syempre, kasya na kaya to? Sa isang baso? Kasya na to? Kala ko itong sawalo. Oo, sa isang baso, oo. Oo. Pero kung siya, mamaya ulit. Hindi ko kaya to. Asa na yung ano mo? Ayun. Ganon. Yes, ganon. Oo, basta yung physikalan, third party, ibang usapan na yun. Pero like yung ugali, maturity, and all, mapag-uusapan yun. Mapagtutulungan yun. Pero yung third party, yung mga physical, Be. Sa akin, pag pinisikal mo ako, wala nang usap-usap. Tapos na. Kasi ibang level na yun. Wala ka ng respect sa akin. Pag pinatawad kita, kaya mo ulit-ulitin. Ganon. Mga ganong level. Dapat nga mas mamahalin niyo yung partner niyo kapag nagpapakita na siya ng pangit na ugali. Kasi, ibig sabihin, kaya na niya ipakita lahat ng side niya. Coach, malilate daw sila. Dito, kita ako makabukas ang Bible. Kung storage ko daw. O, kailangan mo na yan. Kaya ko yung bibili pa. Meron na naman kayo. Yung pinabili niya to last time. Laki mo. Akala niya ata maliit lang. Na Cheetos? Oo. Nag-crave siya that time. Oh. Kasi wala na yung Cheetos namin. Oo, ito. Nag-crave siya ng Cheetos. Alam niyo ba, nung start namin ni Di, parang minsan nasasabi ko na, bakit parang feeling ko di ako nakakasabay sa maturity na meron siya. Pero like, lagi niyang sinasabi sa akin na naging ganyan din ako before. So, kailangan ganito gagawin mo. Kailangan ganito yung mindset mo, ganun. So, tinulungan niya ako.
Hanggang sa na-adapt ko na siya. And like, ano na, parang, syempre, yung una, parang di ba, may honeymoon stage, ganon. Ganyan. Tapos, hanggang sa nangyari, parang willing naman kasi ako matuto every time na laging may room para, maglagay pa ng mga bagong, knowledge, ganyan. So, parang, nung time na yun, laging nagkaka-argument, ganon. And like, di ko naiintindihan. Hanggang sa, hindi siya nagsawang ipaintindi sa akin. Kahit paulit-ulit, ganon. Tapos, ayun, hanggang sa, na-adapt ko na siya, naging ugali ko na siya. Tapos, yung mga, ngayon, ko na matandaan kailan yung last naming argument. Or yung tampuhan. Like, sobrang tagal na. Ganon. Like, sobrang tagal na. Thank you, Majin. Masura yan mo yan. Hindi, nagpupuno siya. Ayun, hanggang sa naging okay kami. Like, tuloy-tuloy na. Parang years, hindi ko na matandaan. Diba? O, diba? Kahit sila alam nila, Coach Lo. Ano sabi? Lagi nila sinasabi na si D, immature, pabebe, walang future, di nila alam ang totoo. Be, baka pagka nakilala nyo si D, hindi nyo malaman kung anong maturity meron siya. As in, at kung magpapabebe man siya sa akin lang, hindi nyo yan makikitaan ng pabebe siya sa ibang bagay or ibang tao. And like, pag may ginagawa siya, focus talaga siya doon. At the same time, may iba pa siyang ginagawa, pero focus din siya doon. Sobra. Baka manginig kayo kapag nakasama niyo si D kung anong maturity na meron siya. Like, pati yung kahit sobrang liit na bagay, hindi siya titigil hanggang di niya ma-perfect yun. Ganon. Like, hindi maayos ma-perfect niya talaga. Ganon yung mindset niya. And like, yung ganong feeling is parang nakakahawa. So, lahat kami na nasa paligid ni D, parang na-adapt namin kung ano yung mindset na meron siya, ganon. Kaya ganon talaga na parang nilulook up ko talaga siya kasi, alam mo yun, bukod sa madami na din siya pinagdaanan sa buhay. Like, mature na siya. Ganon. Siguro, before immature si D and all, alam naman niya yun and tanggap niya yun for sure. Pero like, di ba, people change, people grow, ganon. Kaya syempre, meron talagang phase sa atin na immature tayo, pero like, dadating din yung time na magiging mature tayo, ganon. So, it takes time talaga. Pero swear, sinasabi ko sa inyo. Tsaka si D yung taong hindi nawawala ng plan. Di ba, Coach? Lahat nakaplano kay D. Lahat pulido. As in, doon ako believe sa kanya. Like, kahit yung next month pa, sobra. Schedule yung ata for next year, meron. Oo, schedule like buong year, meron na yan. May nakalista na yan. As in, lahat planado, planchado. Minsan, ka na lang, like, pupunta ka na lang, sasama ka na lang, or Minsan di mo alam. oo, minsan di mo alam kasi surprise, gano'n.
Ganon. Sabi mo. Kasi hindi naman, hindi siya perfectionist sa ibang tao. Perfectionist siya sa sarili niya. Like, ano lang siya, sige kung yan yung kaya mong gawin o guide kita para mas magawa mo ng maganda, ganon. Ganon. And like, hindi ko din sinasabi or hindi din naman sasabihin hindi na perfect siya. Siyempre, hindi wala naman perfect. Sabi ni Tita Liel, "Hi Coach Joe, thanks for giving the gift to Ivy." Yes, so magpapaabot. Lagi yung sinasabi ko kasi may name. Para Oo. alam ko kung yung galing. Yes, Tita Liel, inabot po niya sa akin, pero wala na pong laman. Ako na. Hindi, joke lang po. Naabot naman sa akin. Anong tanong? Lods, pagdating po sa phone, nag-check ka po ba? Hindi. I mean, before, siguro, nag-check ako. Hindi ko naman i-deny. Nag-check ako before. Pero now, like years na, hindi. Kasi, wala lang. Bukod sa may malaking tiwala ko sa kanya, para saan? Para saan? Like, pwede kong gamitin yung phone niya anytime. Pwede niyang gamitin yung phones ko anytime. Like, kailangan talaga ng trust. And like, pares kasi kami ni Dina, gusto namin may assurance. Yun, ganon. So, kayo, kung ano naman sa isip nyo, kung feeling nyo may gumugulo sa isip nyo, ganun, nasa sa inyo naman yung desisyon. Pero for me, para din sa peace of mind nyo,